Yo, what's up? This is JD Pex. Welcome sa ating another video, and this time gagawa ko ng another content or another video na our most requested tutorial video, which is kung paano nga ba i-connect itong chocolate natin dito sa ating MG300. So, marami nagtatanong sa akin paano ko daw ginagawa or paano ko nga ba pinoprogram, kinoconnect itong chocolate natin sa ating MG300. So again, panoorin nito maigi para sa mga naka MG300 dyan. Especially, itong foot switch natin kasi, itong MG300 natin hindi na gumagana. Naglulus na siya or yun, sira na talaga, hindi na gumagana or not working. So, meron tayong another method dyan para mapagana or magsilbing foot switch itong M-Babe chocolate natin. Ayan, so ulitin ko para sa mga naka MG300 dyan, panoorin nyo ito maigi, step by step. Huwag nyo i-skip para alam niyo ang gagawin niyo, okay? So ano nga ba yung mga bagay or mga materials na kakailanganin natin sa paggamit o ng itong chocolate natin dito sa ating MG300? Ang una natin kakailanganin, which is itong M-Babe MS1. So medyo napunit na yung box niya, but anyways, ito bagong-bago pa rin to. So ito yung itsura niya. Ayan, meron siya para sa mga micro USB and then sa mga XLR effects. Ayan, so since ang effects natin ay naka USB na micro, ayan, so pakita natin yung MG300 natin. So makikita nyo dyan guys, focus natin, ito ay para sa mga micro USB. Ayan, so kakailangan na natin dito, which is itong parang flash drive. Ito yung kukunin natin o ito yung gagamitin natin. Ayan o, para siyang flash drive. Ayan, so ito yung gagamitin natin ngayon. Ulitin ko, ang kakailanganin nyo, which is ito, yung MS1 natin. Ayan, tapos syempre itong chocolate. Separate nyo sila bibilhin, okay? So, pag bibili kayo ng M-Babe chocolate, hindi kasama ito, okay? Hindi kasama sa box. Kundi bibilhin nyo siya separately. So, ito, mabibili nitong M-Babe chocolate na sa around 1,000 to 1,200. Ito naman, itong MS1 natin by M-Babe, ay mabibili nyo siya 500 pesos plus. Ayan, so separate nyo siya bibilhin. So yun, ito lang yung mga kakailanganin natin. Next, para naman i-connect itong flash drive natin, ay parang USB flash drive natin. So paano nga ba siya i-connect? So papakita ko siya using my cellphone since hindi ko siya ma-connect dito sa ating laptop using this one. So yun, una nating first step, i-connect muna natin itong M-Babe natin dito sa ating adapter natin. Pagkatapos, isasagsak natin siya dito sa ating extension. Ayan, so next natin gagawin, open natin yung Bluetooth natin para i-pair itong MS1 natin or yung USB natin. Okay. Ayan, so connect lang natin itong MS1 natin sa ating cellphone. At saka, next natin gagawin, punta tayo dun sa CubeSuit para i-activate yung host mode. Kung wala man kayong laptop or computer, parehas lang sa cellphone. Ulitin ko, kahit na cellphone man ang gamitin nyo, okay lang. Pwede na mag-program. Kasi kung ano yung gagawin natin dito sa laptop or sa computer man, parehas lang sa gagawin ninyo sa cellphone ninyo. Parehas lang. Okay? So yun. Open natin yung ang ating CubeSuit, of course, yung software natin. Ayan. So nakakonect na siya. So next natin gagawin ay punta tayo sa CubeSuit. I-connect naman natin ngayon itong M-Babe chocolate natin using our USB Type-C. Ayan, so i-connect natin itong M-Babe chocolate natin dito sa ating laptop muna. Ayan, so fast forward na natin. So ito, matagal na to sa akin. Medyo bulok-bulok na din na. So ganito yung kailangan ninyo, yung micro USB. Ayan, yung para sa mga Android phone or charger. Ayan, ito kasi yung kukonek natin para sa ating MG300. Ngayon, next natin gagawin, kunin natin yung kinonek natin kanina na MS1. Isasagsak niya siya ngayon dito. Ayan, itong malaki. So, dalawang kamay na lang para hindi mahirap. Ayan, tapos next naman, itong maliit. Ayan, nakikita nyo maliit na to. Ito naman yung isasagsak ninyo para sa MG300 ninyo. Ayan, dito. Ayan, so baliktad. Ayan, so ready na tayo. Ang gagawin na lang natin ngayon, magproprogram tayo. So, nakakonect na siya ngayon. So, ganito yung itsura niya. Ayan, so nakakonect na siya ngayon dito sa MS1 natin, papunta dito sa ating MG300. Ngayon, next natin gagawin ay magpa-program na tayo using this CubeSuit. Dako na tayo dito sa ating CubeSuit para mag-program. So, pagpakita ko muna sa inyo, i-demo ko muna sa inyo yung mga ginawa kong example dito. For example, ayan, kung gusto nyo maglipat ng mga preset, ito, may ginawa ko dito. Ayan, maglilipat siya ng preset.
Ayan o. Ngayon, paano naman kapag momentary switch? Yes, pwede tayong mag-momentary switch dito. For example, ayan, punta tayo sa preset 1 natin or bank A natin. Ayan, may kita nyo dito sa ating effects. Ayan, off ko muna tong effects natin. Ayan, focus kayo dito sa effects. Tapos, momentary switch yan. Ayan o, nagmo-momentary switch siya. Diba? So, pwede siyang gawing like a jumbo man lang, diba? Kung gusto ninyo. Ayan, so paano nga ba nangyayari yun? Or paano ko nga ba ginagawa yun? So, simple lang, basta panoorin niyo yung gagawin natin ngayon. Pero, bago yun, para sa mga naka-cellphone naman at walang laptop or computer, ulitin ko, parehas lang ang gagawin ninyo dun sa CubeSut niyo sa cellphone niyo. Why? Kasi nga, parehas lang or iisa lang yung ginagamit natin na application, which is itong si CubeSut. So, ulitin ko kung anong ginagawa natin dito sa ating laptop ngayon ay parehas lang sa cellphone na gagawin ninyo. Ayan, so, punta tayo dito sa Foot Control Plus. So, ito yung natin, yung data natin or yung program natin. Pagdating naman sa, yan, focus ko. Pagdating naman dito sa ating momentary switch. Ngayon, dito naman tayo sa mga paglilipat ng mga preset, mga banks. Ayan, so ganito yung code nila or yung mga data nila. So, i-explain natin yan isa-isa. So, unahin natin dito sa ating paglilipat ng preset. Ayan, so makikita nyo dito, ito, pag maglilipat kayo ng preset or ang gusto niyo ay gagawin niyo sa M5 Chocolate niyo, which is yung paglilipat ng preset, ito ang pipindutin niyo. Si single step or yung single bank information. Ganon din sa cellphone niyo, ang pipindutin niyo yung single step. Pare-parehas lang yan, guys. So, sundan niyo lang yung step na gagawin natin. Yun, ito yung gagawin natin or ito yung pipindutin niyo kapag gusto niyo maglipat ng preset. Tulad ng ganito. So, for example, nandito tayo sa A natin, lilipat tayo sa B using this foot switch B. Ayan. So, hindi na naman siya gumagana. So, ayun. Restart ko lang. Tanggalin natin to. Tapos, balik natin. Ayan. So, balik natin siya. Ayun. So, gumagana na siya. So, ganun. Ganun tayo maglipat ng preset dito sa ating CubeSut natin. Ayan. So, balik tayo dito. Paano nga ba nangyayari yun? So, ang pinaka-importante dito, guys, yung bank natin. Ayan. So, ganito yung itsura ng bank natin, guys, ha. So, ito, medyo may pagka-tricky yung data nito kasi, ulitin ko, ito, dakom na tayo dito sa MG300 natin. Kapag nandito tayo sa 1A, ang data natin dyan, dito sa data 2 natin, magiging 0. Ayan, so, gawin natin siya. So, ito yung momentary switch natin kanina sa CubeSut natin, sa foot switch A, gawin natin siyang dito, sa bank preset natin or yung maglilipat tayo ng bank. So, ito, magiging 0 yan. Kailangan 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ganun po yung numberings natin or ganun po yung order. Ulitin ko, ito yung 0, 1, 2, 3, 4. Hindi siya 1, 2, 3, 4. Hindi po ganun. Kundi, 0, 1, 2, 3, 4 and so on and so forth. So, gagawin natin yung paglilipat ng preset natin. Doon sa ginawa natin kanina, nag-momentary switch yung foot switch A natin. Ngayon, gagawin natin siyang paglilipat ng preset. So, gagawin natin, punta tayo dito, ito yung i-click natin yung single step. Ayan, para maglipat siya ng preset. Ngayon, dito tayo sa data. Ito yung pinaka-importante. Ang pipiliin nyo dyan sa MIDI type, which is yung CC. Ayan, yan yung pipiliin ninyo Palaging CC yan. Lagi tayong pipindot ng CC. Ngayon, itong data 1 naman. Paano naman itong data 1? Ang ilalagay nyo dyan, 60. Kasi, yun ang program niya na for the preset or switching preset. Ayan. So, 60 ang ilalagay nyo. Palaging 60 yan. Ngayon, paano naman tong data 2? Ulitin ko, itong natin, itong numberings natin or yung order ng preset natin ay 0, 1, 2, 3, 4. Ganon. So, 0. Ito. Number 1 natin to kasi ito yung preset 1 natin. So, 0 ang ilalagay natin dyan. Ayan. So, yun. Okay na. So, check natin. I-double check natin to ngayon. Itong CubeSut natin, yung M5 Chocolate natin. So, lilipat yan from B. Tapos ito yung 0, ito yung 0 natin. Ayan, lumipat na, di ba? Kanina, momentary switch. Ngayon, naging preset na siya. Switch yung preset. Ayan, naging 0. Ngayon, next naman tayo. Ngayon, ang next naman natin gagawin ay kung paano nga ba natin paganahin yung mga effects natin dito sa ating on and off control. Tatawag natin itong on and off control pag nandito kayo sa number 2 or yung second mode natin na single step switch between two banks. Ayan, so ito, ang mangyayari dito ay itong mga effects ay mag-on and off siya control natin. So, kanina, naging tayo, 0, 1, 2, 3, 4, so on so forth yun.
Next naman natin, ang number naman natin dito, ang order natin ay 1, 2, 3, 4. So, itong compressor natin, which is yung 1, 2, 3, 4, so on and so forth, yun ha. Tapos ito yung 5, 6, 7, and 8. So, ganun yung number natin. Ngayon, dito naman sa effects natin, or yung data 2. Ayan, pag pupunta tayo dito, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, ito yung 5 natin, and 6. Ayan. So, ito yung pipindutin ninyo sa single step natin. Ayan, yung second mode natin. So, paano natin siya magiging on and off control? So, ang gagawin nyo lang, kanina, yung effects natin, ayan, so, gawin natin CC, number 2. So, bakit number 2? Kasi nga, ang number natin kanina, dito sa ating effect, sa chain natin ay itong 1, which is yung compressor, and then 2, yung effects natin. So, ilalagay natin sa data 1, yung number 2. Ayan, paano naman kapag yung amp ang gusto ninyong i-on and off control? Well, ang gawin nyo lang number 3 kasi nga number 3 yung chain ng ating amp. Ayan, pero ang gusto kong gawin, example natin dito, which is yung effects natin. So, number 2. Ayan, dito tayo sa number 2. Ngayon, ang gusto ko naman i-engage dito sa effects natin, which is yung blues driver. So, bibilang tayo kung pang ilan si blues driver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, number 6 siya. Ilalagay naman natin siya dito sa data 6. Ay, data 2. Sorry. Dito sa data 2. So, itong data 1, ito yung chain natin. Tapos, itong number, data 2 naman, ito yung number of effects. Ayan. So, click na natin yan. Okay. Ngayon, ang gagawin natin dito, gagayahin lang natin. Except dun sa data 2. Kasi ito yung magpapa on and off eh. Ayan. So, para may babalikan siya. So, CC ulit. Tapos, number 2, which is yung effects natin. Tapos, ito, 0 na. Hindi na siya number 6. Kasi, meron na tayo dito eh, sa bank A natin. Ayan. So, check natin. Ayan, so check natin kung gagana na. Ayan, so punta tayo dito sa ating NUX MG300. Tapos check natin yung blues driver. Ayan na on and off control na siya. Ayan, nakikita nyo naman, on and off na yan. Makakontrol na natin yan. Ngayon, paano naman sir kapag momentary switch? Madali lang yan. Pindutin nyo lang yung press down. Ayan yung pangatlong method natin or yung pangatlong mode. Magiging ano na yan, momentary switch. Ayan, so break tayo dito. Wala tayong ginalaw, kundi naglipat lang tayo ng mode. Ayan momentary switch na. 'Di ba? Pag gusto nyo mag on and off, punta lang kayo dito sa pangalawa. Ayan, yan yung on and off. 'Di ba? Ganun lang kadali. Ito, bonus tip natin. Paano naman sir kapag sabay? For example, ang gusto kong gawin ay delay. Ayan, for example, ang gusto kong i-switch or i-on and off, which is tong delay natin and reverb. So magbibilang lang tayo. Ayan, which is yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So, pagsasabay natin siya, 7 yung delay natin, 8 yung reverb. So, dako tayo dito. Ayan. So, balik tayo dito sa laptop. So, on and off ang gagawin natin, ha. So, tatry ko siyang gawin ulit. So, balik tayo dito. So, yung number of delay natin ay number 7. Ayan. Number 7. So, 0 muna natin to. Ayan. Tapos, mag-add tayo ng number 8. Kasi ito yung, ano natin, reverb natin. Pang 8 yung reverb. Ayan, so di ko siya mahanap. Ayan, so 8. Ayan, tapos dito rin, gayahin nyo rin. Ayan, so bago pala yun, pipili muna kayo ng delay na gusto ninyo. For example, dito sa ating delay, ang gusto kong gamitin dito, which is yung digital, which is 1 and 2. Nasa number 2 siya. Ngayon, gusto ko naman gamitin dito, which is yung plate. Ayan, so bibilan tayo, 1, 1, 2, 3. So number 3 yung plate natin. So, off ko muna to. So, check natin, number 2 yung digital natin. Ayan, tapos ito naman ay number 3 yung plate natin. Ayan. Number 3. Ayan, tapos ito naman ay 0 na yan. Yung data to nila. So, gagayahin nyo lang yung una. CC, tapos number 7 kasi ito yung delay. Tapos 0 na yung data 2. Ayan, tapos dito naman sa kabila which is number 8. CC ulit. Tapos, ayan. So, sorry, nag-blur siya. Pero ganito yung ginagawa ko. Number 8. Ayan. So, ganito yung format or yung data nila. Kasi, ito kasi nagpapabalik eh. So, ganito, dito tayong focus. Ito yung number 2. Digital yan. Tapos ito number 3, plate. Tapos ito naman yung magpapabalik. Ayan. So, check natin kung ano yung mangyayari. Kung tama nga ba yung ginawa natin. So, balik tayo dito sa NX natin. Tapos, kailangan sabay, gagana yung delay at saka yung reverb natin. So, 1, 2, 3, go. Ayan. 'Di ba? Sabay na gumagana yung reverb at saka yung delay natin. Tapos tulad na sinabi ko, number 2 yung digital natin. Makikita nyo naman dyan, pang number 2. Ayan, kapag gusto nyo yung analog, edi number 1. Kasi number 1 yung yung analog natin, 'di ba? Sabay na sila. Check natin dito sa reverb kung plate ang lumabas.
ayan, plate ang lumabas. So bakit plate yung lumabas? Kasi nga, ang nakalagay sa data 2 natin, number 3. Ayan, pang number 3 siya. So ganun sila. Kapag gusto nyo ng momentary switch, punta lang kayo dito sa ating CubeSuit. Tapos ito yung press down naman. Magiging momentary switch na silang dalawa. Ayan, so balik tayo dito sa NUX natin. Ayan, ayan o. Momentary switch na silang dalawa. 'Di ba? Napakadali lang. 'Di ba? Pwede na kayo mag-jumbo man lang dyan, no? Oh. Ayan, so ganun lang siya gawin at i-program using the NUX MG300. So, hopefully, kung nalilito man kayo sa ginawa ko or pinagsasabi ko, ulitin nyo na lang yung video para maintindihan nyo mas lalo. Ano? So, yun lang. This is JDPEX. Sana matulungan ko na naman kayo sa another programming natin using this MBABE Chocolate. So, ulitin ko, kung may concern kayo or may problem kayo when it comes to this, you can message me kung sakaling may problema kayo. Ayan, so ulitin ko, this is JDPEX and keep rock on, let's go!